Now, brethren and friends, we are on the month of February. This is the first Lord's Day of the month of February. Fifth Lord's Day in our year 2025, in the year of our Lord. No, ngayong February, it's a very famous theme to see in our society, yung tinatawag nila na ito daw yung buwan ng mga puso. And comes with that is the yung dominance ng kulay na pula. Makikita nyo yung tema ng kulay pula bilang representasyon ng taimtim na pag-ibig kahit saan kayo magpunta. You will see it in the mall, even in the municipalities. Makikita ito even in the school. Kasi yung mga eskwelahan, may mga sarili silang programa patungkol sa pagdiriwang ng araw or buwan ng pag-ibig. Isang signipikong pagyayari din ngayong buwan in history doon sa lugar sa Geneva, sa Switzerland, noong February 17, 1863, ay naitatag yung isang kilalang humanitarian service or organization called the International Committee of the Red Cross, the ICRC. Sa pumumuno ito ng isang protestante. Alam nyo, yung Red Cross ay sinimulan iyan ng isang protestante na Calvinist. Ang pangalan niya ay si John Henry Dunant. So si John Henry Dunant, yung nagpasimula nung movement, it started as a movement and then he acted to make it officially as an organization. Nagsimula yung ideya ni Dunant na buuin yung ICRC or Red Cross mula sa kanyang masaklap na karanasan noong June 24, 1859. Nasaksihan niya doon yung isang madugong giyera. This is in the 19th century. Ang tawag doon sa giyera na yon ay Battle of Solferino. Meron siyang ginawang libro, ang pangalan nun, Battle of Solferino. So it was his account of what he witnessed of the war. So para siyang movie, actually, pag binasa ninyo, nung binasa ko yung libro, para siyang movie kasi sobrang graphic nung kanyang mga paglalahad nung nangyari. He was a tourist in this place, dito sa Solferino. Kung hindi ako nagkakamali, this is in Italy. He was just a tourist but then a war broke out nung siya ay nasa tren. So habang nasa tren siya, nakasakay, nakikita niya yung mga military ng kabilang mga panig nagpapatayan sa harapan nila. So sobrang pagkakilabot ni Dunant doon sa kanyang experience, doon sa giyera, in-account pa nga niya na meron itong, nag-accumulate ito ng 40,000 deaths, including na doon yung mga sugatan. Madaming namatay sa laban at maraming mga napuruhan. Nakita niya doon yung pangangailangan ng tulong ng mga tao sa parehong kampo. Wala siyang kinakampihan kasi yung bansa niya is hindi related doon. Pero nakita niya na both camps, the reality of war is that there is actually no one right in that war. Napabulalas siya nung nakita niya yon. Sabi niya sa sarili niya, ito yung famous line ni John Henry Dunant, "By thy power," nanalangin siya. Sabi niya sa Diyos, "By thy power, let there be peace, O God." Then, ito yung naging founding principle ng Red Cross na naitatag sa Geneva. And later on, si John Henry Dunant din ang isa sa mga author and promoter ng tinatawag natin ngayon na Geneva Conventions of War. Kung familiar kayo doon, ito yung convention ng mga bansa sa Geneva kung saan nagtalaga sila ng mga batas kung papaano humane na makikipaggera. Bawal doon gumamit ng poison gas, bawal, nakalagay doon sa kanilang batas na bawal gumamit ng flamethrower, bawal mong parang gawing graphic yung pagpatay mo sa tao. So si John Henry Dunant, yung isang Kristiyano na lalaki sa Geneva, yung isang debotong protestante, ang nagkaroon ng puso ng pagsisilbi sa iba. Not just to Christians. This is in the context of people experiencing war.
He did not have an easy task. Ang nangyari pa nga sa kanya ay kailangan niyang i-encourage or i-urge na yung mga prince, yung mga hari, yung mga ruler in his time sa Europe ay magbuo ng isang convention kung saan bubuin yung Geneva and yung Red Cross. Hindi po yun madali. Kasi ang mga hari, ang iniisip nila is kapakanan ng kanilang pinamumunuan. Bakit ako makikisali dyan? Diba? Pero ang pakay ni Dunant is to help people who are in need. Now, this is similar to the sermon that we are having this Lord's Day, brethren and friends. In our text, we can see that the Apostle Paul is encouraging people, the Corinthian Christians, to complete this act of grace. Mamaya malalaman natin kung ano ba yung sinasabi niya dito. The Christians in the context of our sermon are facing a dire time of persecution. Ito yung mga nasa Jerusalem. And they need help from other churches. We can see here in our sermon the pastoral heart of an apostle devoted in serving his people to holiness. So the text that we have read is 2 Corinthians, brethren, chapter 8. This is a very familiar epistle sa atin. Ito ay epistle kung saan lahat ng klase ng immoralidad ay nare-relate sa kanila. Even kapag may ginawa sila na kind of immorality, yung paulit-ulit na sinasabi na ni Pastor Joseph na to Corinthianize, no? So naging brand yung kanilang pangalan, yung lugar, hindi yung Christian church, yung lugar, sa paggawa ng mga immoral acts. Now, these Christians are often associated with grave controversies and sins, even sexual immorality. No? How did this happen? So one of the primary problems of the Corinthian people or the Corinthian Christians is that they were fascinated with super apostles. Nagkaroon sila ng fascination sa mga super apostles, and itong fascination nila sa mga super apostles nag-lead sa kanila sa pagkakaroon ng division sa kanilang iglesia. Dito makikita natin yung sinasabi nila, ako ay kay Pablo, ako ay kay Jesus, di ba? Diretso kay Jesus. So this division that is in their church is causing hindrance in certain ministerial functions, such as their giving for the Jewish Christians in Jerusalem, as mentioned sa ating text na binasa. Ayon sa ilang commentaries, nang dahil sa pagkahumaling nitong mga Corinthian Christians sa mga false apostles, the Corinthian believers rebelled against Apostle Paul. They sided with the false apostles and they questioned Apostle Paul. His intention of asking the Corinthians to allot money for the people in Jerusalem, for the Christians in Jerusalem, tingin nila doon is, bakit kailangan mangolekta pa nito ng pera sa amin? Again, nagkaroon sila ng doubt and nagkaroon sila ng rebellious mindset because of their divided mind. It was primarily caused because they don't have one mind. They had a faction system developed in their system because of these super apostles. What we can see here in this context of the Corinthian church, brethren, is that division in the church is a grave sin that we must avoid. Division in the church causes us to stop certain ministerial function as presented in the experience of the Corinthian Christians. Division in the church caused them to doubt the sincerity of the apostle who established the church. Sabi ni John Trapp patungkol sa division, where there is fraction, there is faction. And this division had led them to not completing what they have already promised to the Apostle Paul. Nangako na sila pa nga yung unang eager na tumulong para sa mga Kristiyano sa Jerusalem. However, according to the text and according to the commentaries,
tinigil nila, hindi nila tinuloy yung pagbibigay kay Apostle Paul para dun sa mga taga-Jerusalem kasi kinu-question na nila yung sinseridad ni Apostle Paul. This is what happens when a mind of a Christian is corrupted with a divided mindset. And this is the meta-context, or this is the larger context of our book, of the Corinthian book. Now, our text, 2 Corinthians 8, emphasizes encouragement of the Apostle Paul to the Corinthian Christians to continue on the grace. Ano yung grace na yon? This grace that they were hindered to do because of their previous controversy. Yung grace na yon is yung pagbibigay. Kasi sila yung nangakong una na magtutulong at magbibigay para sa pangangailangan ng mga Kristiyano sa Jerusalem. However, sila yung unang nagrebel. Sila yung nagrebel doon sa pangako nila kay Apostle Paul. So, in our text, this is what Paul is facing. A people who is rebellious, however, they are now repented. Nagrepent na sila according dito sa ating text, and they want to do where they have fallen. Gusto nilang bumawi, kumbaga. Kaya lang, ang kinakaharap ni Paul is, gusto niyang i-correct tong mga to. Gusto niyang i-correct yung mga taga-Corinthian sa kanilang pagkakamali. However, hindi niya ginawa yon. In our text, there was no hint of a corrective or a commanding attitude in the way that Paul encouraged them in this act of giving. Rather, the Apostle Paul showed an attitude of pure love and genuine hope for the Christian or the Corinthian believers to act according to the measure of God's mercy they have received. Sabi nila ito daw yung specific na blessing na meron si Apostle Paul, his tact. Yung pagiging tact ni Apostle Paul. May hint ng correction, yung sa sinabi niya dito sa 2 Corinthians. However, yung kanyang correction is in a way of encouragement. He understood na kapag dahil nagkasala nga itong mga ito at nagrepent sila sa kanilang kasalanan, rather than pushing them down and telling them of what they have done wrong, diba, mali ka? Hindi niya ginawa yon. Ang ginawa ni Apostle Paul is in-encourage niya with correction. He corrected the Corinthian Christians. Hindi niya nineglect yung pagkakamali. Kita niyo yung galing ni Apostle Paul, no? Hindi niya nineglect yung pagkakamali ng mga taga-Korinto, pero in-encourage niya na kumpletuhin ng mga taga-Korinto kung saan sila bumagsak, which is their act of giving. According to the commentaries, this is the blessing that is specific to the Apostle Paul. He has this skill of knowing how to treat the Christians with their specific need. Alam na alam ng apostol kung paano niya ilahad yung kanyang nararamdaman sa paraan na may tatawid niya yung katotohanan na may pagmamahal. Ganito yung puso na meron si Apostle Paul for the Corinthian Christians. Now, from verse 1 to 5, para maengganyo ng apostol yung pagiging bukas palad ng mga taga-Korinto, binalikan niya ang halimbawa ng pagbibigay ng mga taga-Macedonia. Paul told them that sa kabila ng kahirapan ay nagpapatuloy yung mga taga-Macedonia in their ministry of giving. In verse 6 to 7, pinadala ni Apostle Paul si Tito upang kolektahin ang perang nilikom ng mga taga-Korinto. Pinapakita dito ang malaking pagtitiwala ni Pablo sa kanila. Ginawa niya yon sa pamamagitan ng pagpuri sa saganang biyaya na natanggap nila sa Diyos sa kanilang pananampalataya. Sabi ni Apostle Paul doon, you should complete this act of grace also. Kasi lubos kayong binayaan ng Diyos sa pananampalataya, sa karunungan, sa pananalita, sa kasipagan, at pag-ibig. Ngayon, ang encouragement ni Apostle Paul is even in this act of grace, which is giving, they must also complete this. Hindi po pwede na itong mga to lang. What the Apostle Paul is saying, because of these things,
God has blessed you with so much of His mercy and grace, you must also complete this act as well, which is giving. When was the last time you have reflected to yourself na ito pala ay biyaya ng Diyos yung pagbibigay? This is what Apostle Paul is teaching to the Corinthian Christians, na ang pagbibigay ay biyaya. Kagayang biyaya yung natanggap nilang pananampalataya, yung karunungan na meron sila. Di ba? Marami nga, isa sa mga problema nila kasi yung nagtatongues. No? So they were a blessed church with wisdom, with eagerness, earnestness. However, what they were lacking was the one act kung saan sila nagrebel, which is giving. Now, in verses 8 to 9, nagbigay naman rito ng hamon ang apostol sa kanila, kundi sa pamamagitan, hindi sa pamamagitan ng utos. Biruin mo, nagrebel din itong mga to, si Apostle Paul nasira na yung kanyang imahe, kumbaga, sa mga taga-Corinthians. Pero ang naging response ni Apostle Paul is not a command, nor a reprimand. His response was this. Inihambing niya sa kanila ang ibang mananampalataya na nagsasakripisyo sa parehong paggawa. Higit rito, inihambing ni Apostle Paul ang sakripisyo na gagawin nila sa sakripisyo ni Hesukristo na kanilang Panginoon. Siya na bagaman mayaman ay naging mahirap para ang mga makasalanan ay makatanggap ng yamang hindi mawawala. So pansinin ninyo, brethren and friends, giving is not a problem of money. For Christians, for you, Christian, giving must not be a problem about money. So what's the problem? There is no problem. Ang problema dito is, nare-realize mo ba yung bigat ng biyayang natanggap mo sa Diyos sa kaligtasang meron ka? The disposition of your heart is the problem here, not the money. Unlike the false prosperity preachers who tell us na kailangan ibigay mo yung pera mo kahit wala nang matira sa'yo, the Apostle Paul is not teaching that. What the Apostle Paul is saying, because Christ blessed you with so many things that you don't deserve, then you must participate in this act of giving. Is it wrong for the Apostle Paul to ask that? We will later find out. Ang gusto kong makita ninyo dito, mga kaibigan at mga kapatid, is kung paano tinuruan ni Pablo ang mga taga-Korinto sa mabuting paggawa sa kanilang pagbibigay na naaayon sa engganyo ng Ebanghelyo. Walang ibang encouragement si Apostle Paul sa mga taga-Corinthians for them to complete the act of giving other than the gospel they received. Nagkalat sa panahon natin ang mga mapagpanggap na mga apostol, mga ngaral, na kadalasan binabalasubas ang turo ng Diyos tungkol sa pagbibigay. Sinasangkapan nila yung Biblia para sa sarili nilang pakinabang. Ganun ba ang apostol? Now, our message from this text is this. Christian giving is characterized by intentional and conscious sacrifice founded on understanding God's overflowing grace in His gospel. Sa Filipino, ang Kristiyanong pagbibigay ay nakikilala sa pagkukusa, at pinag-iisipang pagsasakripisyo. Ito rin ay nakaugat sa katotohanan ng natanggap niyang biyaya, personal, mo na biyaya sa Ebanghelyo ng Diyos. So Christian giving is characterized with intentionality, pagkukusa, and conscious sacrifice. This is what I want to impress to you, brother and sister. For our first point, ang pagbibigay ng may pagkukusa ay minodelo ng mga taga-Macedonia from verses 1 to 5.
So the Apostle Paul encouraged the Christians or the Corinthian Christians who fell from this act of giving by showing them the model that the Macedonian Christians have done. Biruin ninyo, according to the text, the Macedonian Christians' experience is not just a simple stress, not just a simple problem, but they were persecuted to death. The Jerusalem Christians, rather, together with the Macedonian, actually, according to the commentary. However, patuloy pa rin sila nagbibigay. Now, bilang tayo ay mga magkakapatid, anong nararamdaman mo kung ikukumpara ka sa kapatid mo? Ito nga kapatid mo. Tamo, ang galing nito. Ikaw, anong ginagawa mo? Parang ganun kasi yung ni Apostle Paul, no? Yung atsura ng kanyang ginagawa. Even according sa isang study from De La Salle University, sinasabi doon na kapag pinagkumpara mo daw yung isang anak sa isa pang anak, doon sa good deeds ng first child and then doon sa second child, yung kakulangan ng second child, yun daw ay nagkukos ng pagbaba ng self-esteem ng bata. According sa isang study. Sabi ng ibang komentarista, ganito daw yung kahirap yung sitwasyon na hinaharap ni Apostle Paul. However, the greatness of the tact of the Apostle Paul is inihambing niya yung standard na ginawa nitong mga Macedonians sa paggawa na dapat i-accomplish ng mga taga-Corinthians. It was a slippery slope. It was a slippery slope of a comparison. Siyempre, kung ikaw ikukumpara ka, ikaw, ba't ganyan ka? Yung kuya mo ganto. Diba? Parang ganon kasi yung slippery slope na kinakaharap ni Apostle Paul. But the greatness of the power of God through this inspired apostle, he showed that even in this comparison, this is the work of the gospel still. Yung pagkukumpara ni Apostle Paul sa mga taga-Macedonian, sa mga taga-Corinto, sa mga taga-Macedonia, this is still blessed with the power of the gospel. How? Because the gospel reverses all dreadful consequences of sin into God's presentation of His grace. Paul used the Macedonians as an example because he understands that the Corinthians share the same duty by virtue of having united in Christ. Naiintindihan kasi ni Apostle Paul, bakit niya kinumpara yung act ng mga taga-Macedonia sa mga taga-Corinthians as an encouragement. And Apostle Paul had this confidence that they will receive this right. Bakit? Anong meron? Bakit? Because the Apostle Paul understood that they are united in Christ. The Apostle Paul is letting them exercise yung kanyang mga famous na linya ng one another. No? The Apostle Paul understood that these Corinthian Christians will receive this comparison with blessedness because they are also Christians. They will participate in this giving because they are Christians. The churches have the duty to be there for one another as one flock of Jesus. And in this context, they must participate in this giving because the Jewish Christians in Jerusalem are experiencing persecution and suffering. What about you? This is in the context of the Corinthians. Kapag ikinukumpara ka sa pagsunod ng kapatid mo sa iglesia, anong nararamdaman mo? Now, the encouragement from the text is that you should not be dreaded by the comparison. Rather, you must be encouraged because someone in your church is still fighting and you can view them as an inspiration to fight as well for the battle of holiness. In our context, Paul
This is the way of Paul saying to the Corinthians, imitate the Macedonians as they imitate Christ. In verse 2, it tells us they did not have it the easy way. In fact, yung mga Macedonians were facing a great kind of suffering themselves. The Greek word for the suffering here is thlipsis. And yung thlipsis, it's meron itong sense ng external pressure or persecution. The Macedonian Christians did not have it easy, yet they give. They were persecuted. Some of their members maybe were killed. So nababawasan pa yung ibinibigay ng kanilang iglesia para sa kanilang iglesia. However, they still participated. It is already noteworthy, but they were not just passively. Hindi yung mga taga-Macedonia, hindi sila passive sa paggawa nitong duty na ito. Hindi sila mga tipo na passive na kinakanta ang lirikong to be happy in Jesus, to trust and obey. Hindi sila ipokrito na sinasabi nila yung ganong lyrics nang walang impression sa mga puso nila. The beauty of the Macedonian example, brethren, their example of giving is its irony. It's so ironic. Just meditate on that reality. They were persecuted. Some of them are killed. But they give according to their means. But as Paul testified, even more so. The irony of the Macedonian example is that sa isang banda, ubos sila. Pisikal, nakayamanan, pero sa kabilang banda ay punong-puno sila ng ng makalangit, nakakontentuhan at kaligayahan. Ito yung meron yung mga taga-Macedonian. Said sila sa kayamanan? Oo. Pero mas nag-iigting yung katotohanan na puno sila sa kanilang makalangit, nakakontentuhan at kaligayahan kay Kristo. Nagbunga ito sa kanila ng malayang pagbibigay. Yung understanding nila na sila ay may kaligtasan kay Kristo ay pinalaya sila mula sa kanilang mga paghawak sa kamunduhan. Anong klaseng kalayaan yung meron sila? Yung kalayaan na kaya silang udyukan na magbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa. And here's a trivia. That freedom also is belonging to you. You also have that freedom. Here's the example, brethren, the Macedonians. Sa kabila nung marubdom nilang experience, hindi sila tumalikod dun sa duty nila ng pagbibigay. Hindi sila nagbulag-bulagan sa pangangailangan ng katawan ni Kristo. Meron silang pagkukusa sa pagtugon sa pangangailangan ng katawan. Bakit kaya ganon? Tanungin mo yung sarili mo. Kung ikaw ba ay nakaharap ng ganitong sitwasyon, wala na nga akong makain, magbibigay pa ako? Ganito ba ang disposition natin? Sabi nga nung isang commentary, why are subscriptions for religious purposes the first expenditure to be reduced in bad times? Bakit sa panahon na tayo ay nahihirapan, ang una nating ina-adjust o yung una nating tinatalikuran is yung duty ng atin na meron tayo sa iglesia. In this context, it is giving. By extension, our service for the people of God. Bakit sa panahon na tayo ay sinusubok ng pagkakataon o ng probidensya, ang una nating tinatanggal kumbaga dun sa budget natin of our service
Not just money, but our energy, devotion, time is our brethren. The care of the people of God. So what you need to see here is that, ito yung punto, taliwas sa udyok ng ating laman, mga kapatid, sapagkat kung meron man tayong pinakaunang binabawas sa budget natin, iyon ay ang pinangako nating kaloob. Kailangan mong aminin sa sarili mo, sa mga pagkakataon na may kinakailangan sa iglesia, ang unang tugon natin ay pagtatago imbis na pagkukusa. Hindi dapat ganito. Hindi dapat ganito. Hindi lingid sa kaalaman natin ang pangangailangan ng ating panambahan, ng ating simbahan. Alam mo ang pangangailangan ng bawat miyembro ng iglesia natin. At alam din natin yung pangangailangan ng ibang simbahan ni Jesus. Bakit tayo walang pagkukusa kagaya ng mga Macedonian Christians? Maari kaya na imbis na kusa tayong magkaloob sa mga gawain ng kaharian ni Kristo, ay kusa nating binulag ang ating mga sarili patungkol sa serbisyo na ito. How we blinded ourselves to the point of accepting our blindness is natural. So the challenge here is, have we ever thought of giving as a troublesome obligation? Dumating ka na ba sa punto na ang tingin mo na sa pagbibigay para sa pangangailangan ng iglesia ay isang mabigat na pasanin? A true Christian invites the help of the Spirit in this matter. Our prayers are for you, but you must seek the guidance of the Holy Spirit in this matter personally. Brother and sister, Christian giving does not wait to be asked. Christian giving does not wait to be asked. What is Christian giving then? Christian giving is observing. Ito ay mapag-obserba sa mga pagkakataon na pwede niyang isakripisyo ang sarili niya ng may pagkukusa. Ito ay mapag-obserba sa mga pagkakataon na pwede niyang isakripisyo ang sarili niya ng may pagkukusa. Ito ang hamon para sa iyo, kapatid. Kailangan humanap ka ng pagkakataon na maibibigay mo yung iyong sarili in service of your brethren. In our context, again, it's giving. Now, para naman sa mga hindi naman mananampalataya, nakasama namin rito, sa iyo, na sa tingin mo na ang simbahan ni Jesus ay pera-pera lang, kung ang tingin mo sa simbahan ni Jesus ay pera-pera lang, sa iyo na nakikinig sa mensaheng ito, mamulat ka sa kabulagan mo sa salapi. Ang simbahan ni Jesus ay hindi pera-pera lang. Anumang dami ng salapi mo na panghawakan sa iyong buhay, walang dami ng salapi ang kayang tumumbas sa utang na meron ka sa Diyos. Yon ay ang kasalanan mo. Hindi pera ang kailangan ni Jesus para sa iyo na hindi pa mananampalataya. Ang kailangan ni Jesus sa iyo ay ang pananampalataya mo. Humingi ka ng tawad sa Diyos sapagkat nabulag ka ng salapi mo kung tingin mo sa simbahan ni Jesus ay pera-pera lang. Sabi ulit ng isang Puritan na si John Trapp patungkol sa ganito, "They are fools that fear to lose their wealth by giving it, but fear not to lose themselves by keeping it." Hangal sila na takot na mawalan ng yaman sa pagbibigay, pero hindi takot na mawala sa kanilang sarili sa pagtatago nito. Pakinggan mo ang ebanghelyo. Ang Diyos na mayaman ay binigay ang kanyang
pinakatatanging yaman na anak para sa katubusan mo na nagtatago sa makamundong yaman. Dinggin mo nawa yung pagtawag ng ebanghelyo sa iyo. Now, for the second point, para sa ating ikalawang punto, ang pagbibigay bilang pinag-iisipang sakripisyo. Meron ako naalala, brethren, na habang ginagawa ko yung sermon, na isang Thai commercial. It's a video na pinapalabas ng mga teachers kadalasan sa mga estudyante in motivating them to do kindness. Familiar yata kayo dito, yung Thai advertisement na ang pangalan ay Random Acts of Kindness. Pinakita dito yung isang lalaki, naglalakad sa daan, tapos may nakita siya na halaman, tapos yung tubig tumutulo sa bubong, yung halaman na namamatay, nilagay niya dun sa tulo ng bubong. Tapos ang naglalakad siya, nakita niya yung nanay na nagtitinda, para siyang merong yung sa sorbetes, yung karitela. Tinulungan niya, tapos may nakita siya na, nung kumakain siya sa karinderya, biglang may asong lumapit sa kanya, stray dog, nangingi ng pagkain, binigay niya yung manok niya. Tapos may nakita siyang bata at magulang na nangihingi ng pera, nakalagay dun sa signage nila is para sa pag-aaral niya. So it has been the routine. Doon sa commercial, naging routine ito nung karakter doon sa commercial, and umabot sa punto na nung magbibigay na siya ulit ng pera niya doon sa bata. Kasi ang pagbibigay niya ng pera doon sa bata is hindi niya pinag-iisipan. Kung ano lang yung matira sa pera niya. Kung ano lang yung matira sa kanyang wallet. Kung ano yung makita niya. Kunwari, meron siyang 50 at 20. Ang ibinibigay niya yung malaki, yung 50. Kung ano lang yung madatnan niya, tapos ano yung pinakamalaki doon. Yun yung binibigay niya. Tapos umabot sa punto na yung bata doon sa pwesto na nangihingi ng pang-aral niya, nawala na. Nagulat siya. Kasi naka-uniform na. Biglang tumatakbo papalapit sa kanya, nagpapasalamat. Ang ganda, no? Ganito yung mga tinuturo ng mundo na klase ng kabutihan. So positively, we can learn from it that one act of small kindness can go a long way. No? But negatively, it teaches people that kindness is a random activity. It teaches people to just, at the spur of a moment, okay, may opportunity na maging okay, magpapakabuti ako. Choose kindness. Isa ito sa mga representasyon nila doon sa sikat nila na phrase, always be kind. It's never late to be kind. This is the doctrine of kindness. A secular doctrine teaching people for tolerance. Kaya kayo tinuturuan maging mabuti because tinuturuan nila kayo mabuti kahit sa kasalanan. Yan ang katotohanan ng doctrine of kindness as tolerance. Now, as Christians, you must ask yourself, and I will ask you, Christian, do you think kindness is like this? Personally, do you think the Bible teaches us this kind of kindness? You need to admit to yourself that these types of video influences you. And sometimes, this is already the bias or the principle na binibring up natin when we read the Bible. No? Sabi ng mga sosyalista, ng mga socialist, si Christ daw ay socialist. Kasi binibigay daw ng mga Kristiyano lahat ng kanilang meron sila. Tapos yung church daw yung nagbibigay nun, pinoportion. Tama nga naman, no? Socialism. Ang galing. Ganyan yung itsura ng mga taong lugmok sa ideolohiya ng mundo, tapos binabasa nila yung Biblia ng walang konteksto at ina-apply nila kung ano yung naiintindihan nila according sa paniniwala nila. Now, my question for you is, are you that? Now, yung socialism, maybe hindi ka familiar doon, pero yung mga maliliit na mga punto ng Biblia, yung paggalang mo sa panambahan, paano mo iniintindi yun? Tingin mo ba yung pagiging late paggalang sa panambahan?
Now those are just examples of how we interpret the Bible according to our worldview. Now we need to meditate that the Bible must be the source of our worldview. As Christians, what perspective do you bring when you read the Bible? While all truths belong to God, our primary source of renewal is from the fountain of life, not from the spillage of the fountain. Yang mga yan, may katotohanan dyan na kabutihan yan. Yung example ng advertisement. But that is not the truth of the matter. The truth of the matter is that you need to go to the source, which is the Holy Scripture. Go to the fountain of life. Do not content yourself with the spillage when God, who is your Father, commands you to drink from the fountain that He is. Go back to your God. I-confirm mo. Pag tinuturuan ka in this context kung papaano maging mabuti at kung papaano magbigay, balikan mo kung ano ba yung tinuturo ng Diyos patungkol sa matter na ito. Dapat maging isa kang sundalo sa mga doktrinang tinuturo sa ng mundo. Dapat sasabihin mo sa kanila kapag tinuturuan ka ng kalaban, ang magiging sasabihin mo ay itatanong ko muna. Iko-konsulta ko muna. Dapat ganun ka. Hindi yung nanood ka lang, naniwala ka na. You are a people of the truth. You are a people of Christ. In our text, if you're gonna use this video to tell you about giving, how then are you gonna view giving according to the Bible? Is it then just a random act that you do? Na pag dumating ka sa iglesia ng linggo, kung ano yung matira sa tinatago mong kayamanan, yun na lang ibibigay mo? Again, the problem is not the money. The problem is you. You are mindless with this duty. Ang galing ng mundo, no? Tinuturuan tayo na i-expect natin yung random. Ine-expect ng mundo na, at tinuturuan tayo ng mundo na expect mo may mabuti kang mararanasan kasi may ginawa ka. Good karma. Ang galing. Saan mo natutunan yung ganyan? Random na bagay, magre-resulta ng maganda. Nakakasuka. Yung ganitong ideya. Bakit nakakasuka? Kasi totoo yung Diyos. May Diyos ka. May Diyos ako. May Diyos tayo. At pinapalitan nila yung Diyos ng random na bagay. Ang Diyos ba random? No. God is a God of order. He is light and there's no darkness in Him. Siya ang pinagsisimulan ng lahat ng bagay. Siya ang motibasyon natin even in our act of giving. Now, as a warning for you, brethren, nawa wag ganito yung maging isip mo. Nawa, in the context of our sermon, may we not treat giving as a mindless or motivation-free act. We are no random, spontaneous beings. Thank you. May pagkukusa. Hindi tayo mga spontaneous na being. Hindi tayo hormonal imbalances lang. May Diyos ka. At yung Diyos mo, tinuturuan ka niya na sumunod ka sa Kanya. Even in this matter of giving. Naalala ko yung si Apostle Paul in Acts 17:28. When he was arguing for the truth of God sa Areopagus with this polytheistic people
proclaiming that they also believe in God. Anong sabi niya? He differentiated his God from their God. How? In Him we live and move and have our being. Isipin ninyo, yung Him pa lang doon, that is a declaration that my God is not your God. There is a God, but this God is a personal God. In Christ, we move, we live, and have our being. The Apostle Paul agrees, people are dependent to God. Doon sa mga polytheistic people in Areopagus. Pero ang sinasabi ni Pablo dito, totoo, sa Diyos nakadepende ang lahat, pero higit ang katotohanan na kung hindi si Kristo ang Diyos mo, walang patunay ang katotohanan na yan. Sabi niya doon, in Him. It is an emphatic declaration of the God of the Scriptures. How much more about you, Christian? Mas malaki yung bearing nito sa atin. God dictates how we must fulfill our duty of giving rather than the world. God is your Father. When was the last time that He lacked in blessing you? The world tells us sacrifice is a necessary thing. Whether malaki o maliit, ang kailangan isakripisyo, kailangan mong gawin. Minsan pa nga, ang impression natin sa sakripisyo, ito ay biglaang bagay na wala tayong kayang gawin, kundi gawin at tanggapin na lamang. Tingin mo ba yung pagbibigay ay sakripisyo? Ang sabi ng mundo, kailangan mong gawin yan, kailangan mo mag-sacrifice. Kahit wala ka na. Yung bigla ka na lang, kailangan mo itong gawin. Ganyan yung sasabi ng mundo. Do you accept this kind of version of sacrifice? That it is just a mindless act that you must do because it's there? Is sacrifice like that? Uy, andito na tayo. Ala, anong gagawin ko? Okay, siguro ganito na lang. Is it like that? Is the scripture telling us sacrifice like that? The Apostle Paul contradicted this. Apostle Paul's reason for this call, according to the text, is Jesus' sacrifice of Himself. It is not a mindless, spontaneous act. Our sacrifice in giving is not a mindless, spontaneous act. It is rooted in the Jesus who sacrificed Himself. Sabi dun sa verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you by His poverty became rich. Jesus' sacrifice, brethren, is no random idea that sprung out of His omniscience. It was all a divinely instituted work for Him that He set for Himself. Paul shows us the foolishness of the world's dictate on how we must view sacrifice. Here, the Apostle Paul corrects us with the example of Jesus Himself in the gospel. Consciously, Paul used the economic terms to describe Jesus' acts of lowering Himself. Sabi niya doon, poverty, poor. Bakit? To hit home His encouragement to the Christians. Furthermore, Paul attributed the contrary economic term to us, rich. Isipin ninyo, yung rich niya na sinasabi doon is patungkol sa atin. That you may be rich. Ano yung rich na yun? Pera? No. Christ made Himself poor for our richness in all spirituality. Alam nyo yung pera, hindi problema again. Ang problema dito is how do you view this duty? You must not interpret it as a physical riches alone. The driving idea here of the apostle is spiritual richness. Sabi sa verse 7, but as you excel in everything, faith, knowledge, earnestness in our love for you, see that you excel in this act of grace also.
So Paul counts our acts of giving as a gift of grace from God. Even yung pagbibigay natin ay biyaya ng Diyos para malaya natin siyang magawa. The grace of God in giving must compel us. Yung biyaya ng Diyos sa pagbibigay natin, it must compel you to complete that act. It compels us to fulfill it. Para saan? For Christ's sake. What you need to realize is that our sacrifice of giving is not a random work we decide only in Sunday. Our giving is not a random work we decide in the Lord's Day or on the Lord's Day. It is a lifetime of service to the one who gifted us the grace to accomplish the work. Let me repeat. You must realize, brethren, that our sacrifice of giving is not a random work we decide only on Sunday. Rather, it is a lifetime of service to the one who gifted us the grace to accomplish the work. To deny action in this service. Pag tinanggi mo daw itong service na ito, yung pagbibigay, is to proclaim that your love is not genuine. Di lang nagbigay, hindi na genuine. Verse 8, I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love is also genuine. So the Apostle Paul positively says, if you accomplish this by the grace of God, once you accomplish this act of giving by the grace of God, it proves to us the earnestness of your love, the genuineness of your love for Christ. Now here's our point. What's sacrifice in the sight of the world? Our giving. For us Christians, it is a blessed service out of our devotion to God, because Jesus provided, and in His grace we are empowered to complete it. Just like the Macedonians, in our consciousness of God's immeasurable grace, tayo pa dapat ang naghahanap ng oportunidad na maihandog natin sa Kanya ang ating sarili sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. The world can say that we are losers if we consciously give ourselves in service to Christ. Let the world say that. The world can call us losers if we consciously give ourselves in the service of Christ. They are free to say it. But, brethren, we must not be discouraged. Sabi ni Thomas Watson, we may be losers for Christ, but we shall never be losers by Him. Sabi ni Watson again, we may be losers for Him, but we shall never be losers by Him. So as a challenge for you, brothers and sisters, you must meditate on this reality that in Christ you are made rich in all spiritual graces. Use your eyes of faith in seeing that there is nothing much greater than the possession of Christ's riches. Thus, we must accomplish this duty of giving. We've been blessed by God through Christ. Our salvation, bought by the Son of God with His body and flesh and His blood that dripped on the cross, this must compel us to accomplish our duty of giving for His church. And as a conclusion, para naman sa mga hindi mananampalataya, sa inyo na mga nakikinig na wala kay Kristo, hindi hangad ni Kristo ang sakripisyo ninyo. Hindi hangad ng Diyos ang paglilingkod ninyo. Ang hangad niya ngayon sa sitwasyon mo ay tumalikod ka sa kasalanan mo. Ang hangad niya na sakripisyo sa iyo ay ang pagbitaw mo sa pagkapit sa makamundo mong yaman. Ang hangad ni Kristo ay lumapit ka sa Kanya nang walang saplot ng karangyaan, kayamanan,
o mga pekeng moralismo. Di mo maipagmamalaki sa Diyos yan. Ang pagtawag ni Jesus sa ngayon sa iyo ay halina. Bitawan mo ang marumi mong damit ng kasalanan sapagkat dadamitan kita ng yaman na hindi mawawala. Manalangin tayo. Aming Diyos na dakila, Ikaw na pumupuspos sa amin ng lahat ng aming pangangailangan, ang aming kasapatan. Sa panahon ng kabutihan, sa panahon ng pagsubok, Ikaw ang kasapatan namin. Wag nawa mawala sa amin ang realidad na kami ay biniyayaan mo ng nag-uumapaw na pagmamahal sa iyong ebanghelyo. Nag-uumapaw na pananampalataya. Tulungan mo kami na makita ito. Tulungan niyo po kami sa aming mahihinang mga paggawa ay nawa unti-unti naming makita na ang tunay na yaman ay sa iyo, O Kristo. Patuloy, palakasin niyo po kami sa gawain ng pagbibigay ayon sa itinuturo ng inyong ebanghelyo. May pagkukusa at may pinag-iisipang pagsasakripisyo. Purihin ka nawa, O Kristo, Ikaw na nagsakripisyo ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng mga walang pakialam, ng mga makasalanan na bulag sa kayamanan. Ikaw na Diyos na pinakita ang tunay na yaman. Turuan mo kami na kumapit sa iyo patuloy sa lakarin na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo. Amen.